Ako po si Maria Vinici Francisco, 22 years old. Nakatala po sa lokal ng Tarlac City, Tarlac. At ako po ay may tungkulin sa PNK. Ako po ay isang virtual assistant sa Amazon at kasalukuyan po akong kukuha ng aking masteral degree sa public administration din po. Nung hindi po ako kaanib, dati po akong Katoliko. 12 years po akong kasama sa choir namin. Dahil nga po bilang noon ang paniniwala ko po na basta nandyan ka, nagsisimba ka, okay na. Sa college po namin nung ako po nag-aaral pa, marami po akong kaibigan na kapatid. Nakita ko po yung pananampalataya at pag-uugali po ng mga kapatid na kasama ko sa school. Isang beses ay naimbitahan po ako sa pagsamba sa lokal po ng Maliwalo. At pagkatapos po nun, ako na po sa sarili ko, yung sumunod. Dahil sa pagiging curious ko po, dumalo po ako ng mga pagsamba hanggang sa naimbitahan po ako sa mga ilang pamamahayag. Tapos nagpasya po ako ng sarili ko na magpadoktrina. Nabautismohan po ako noong July 27 po. Tumatak po sa akin na lahat po ng mga paniniwala ko noon, lalo na po yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ulit-ulit ko po tinanong yan nung dinodoktrinahan po ako. Nung ako po yung nagsimulang sumamba dito sa iglesia, iba po yung pakiramdam. Marami po akong napatunayan sa pananampalataya ko. Yung pinakamabigat na pagsubok at pag-uusig na pinagdaanan ko po nung dinodoktrinahan ako ay yung mismong pamilya ko. Dahil ayun nga po, hindi po nila maintindihan nung una kung ano po ba yung gusto kong paniwalaan, anong gusto kong aniban. Unti-unti po, naiintindihan po nila kung ano po ba talaga yung gusto ko. Naalala ko po noong sinabi po sa akin nung dinodoktrinahan ako na hindi po ako mababayaan ng Diyos kung alam ko naman pong totoo kung ano po yung gusto kong gawin at paniwalaan. Na sinabi ko po, balang araw maintindihan din po nila kung bakit pinili ko po na umanib sa loob ng iglesia. Nung unang pagdalo ko po via live streaming ng pangangasiwa po ng pamamahala, ang naalala ko pong naituro ay patungkol po sa kahalagahan po ng pagsamba. Na kahit gano'n man po kahirap ang pinagdadaanan, na kahit anuman po yung sakit, nandyan pa rin po yung mga kapatid kahit anuman po yung problema ang pinagdadaanan nila. Hindi po kinalilimutan ng pagsamba. Pinanghawakan ko rin po yun na kahit ano pong mangyari, hindi ko rin po pababayaan yung pagsamba at pagtupad ko ng tungkulin. Number one po yung mother ko po. Nagugulat po siya sa akin ngayon na ganun po ako ka-active na kahit gaano man po kapuyat sa trabaho, kahit gaano po kapagod, umulan man po, bumagyo, hindi ko po pinababayaan ang pagsamba ko. Kaya lagi po niyang tinatanong, masaya ka ba sa ginagawa mo? Lagi ko po sagot sa kanya, oo naman, kasi kung hindi po ako magtatagal, hindi ko po gagawin lahat ito. At saka lagi ko po sinasabi sa kanya, iba yung pakiramdam. And at the same time, nakita po kasi ng mother ko, kapag nagkukwento po ako sa kanya na nakikita ko po yung mga bata sa pagsamba ng kabataan, kung gaano po sila kasigla sa murang edad po nila sa pagsamba, gaano po yung disiplina, natutuwa po siya na naririnig sa akin yon, na parang sabi niya, mas masaya ka ngayon